Nako, sino ba naman ang nagpakalat? Sino bang producer, director, or nasa likod ng iso na di umano si Apollo Kibuloy ay wala na or patay na raw? Aba, hindi kinagat ng tao, hindi naniniwala. Ako, nag-scan ako ng mga feedback mula sa taong bayan dito sa aking mga channel kasi tinapik ko rin ito noong nakaraan. At doon sa ibang mga social media accounts, ibang mga vloggers, walang naniniwala na wala na si Apollo Kibuloy. Mas naniniwala ang taong gimmick lang ito. At kung ano ang tunay na dahilan ay hindi natin alam. Kaya nga, inuulit ko, sino? Nakatituloy ilong ko sa inyong mga gimmick. Sino ang nasa likod ng gimmick na yan? Na pinapalabas nyo na wala na si Kibuloy sa kabila ng siya pinaghahanap ng batas. Pinaghahanap ng mga otoridad kasi buhay na buhay ang 3 warrant of arrest. Isa galing sa Senado, 2 galing sa Korte. Sa mga sexual abuse, sexual harassment, qualified human trafficking, non-bailable offense. Hindi ho bailable yung kasong yan, kulong talaga. So, pumutok po nitong nakaraang weekend na ito raw po ay wala na. Pero, ina nga sinabi ko, wala namang naniniwala. Mas naniniwala ang tao na ito ay palabas lang or baka may pagtakpan lang o pag-iwas lang sa mga warrant of arrest. Ay, naloko na. Di lalong napasama. Ay ako naman, tulad ng sinabi ko doon sa unang video natin, hindi ako naniniwalang wala yan. At wala na. Nandyan pa yan. Buhay yan. Maaring nagtatago lang. O nagtatago talaga. Dahil kasi kung hindi siya nagtatago, dapat nakita na ng mga otoridad. Nagtatago lang kasi may mga warrant of arrest na hinahanap siya. O papatupad sa kanya pag nahuli. Kaya imposible yung sinasabing wala na. Maaring ginawa lang nila yan para siguro akala may bubuhos ang suporta. Akala nila bubuhos ang paniniwala at maaawa ba? Or kung ano man ang magiging positibo sa kanilang pananaw. Ay kaso hindi po eh. Parang nag-backfire eh. Baligtad eh. Pinagdudahang gimmick lang. Pinagdudahang palusot lang. Pinagdudahan na hindi talaga totoo. Kasi kung totoo yan, ilabas nyo ang pagpapatunay na wala na talaga sila para maniwala ang tao. Kung sa inyong paniniwala, sa inyong relihiyon, ay ibang issue yun. Kayo-kayo lang nakakaintindi nun. Pero sa madlang people, sa mamamayang Pilipino, dito at sa abroad, ang pagpapatunay kung ang isang tao ay wala na, kapag may prueba. May video, may picture na talagang wala na siya. Pero ngayon, wala naman kayo nilalabas eh. So, sino ang producer-director nitong gimmick na ito? Opinion ko ito at analysis. Gimmick ito. So, sablay. Okay? Huwag niyong linlangin ang mga tao. Ako naniniwala kasi ako lagi sa rule of law. Ang the best move at kailangang gawin at respeto ay yung ating mga batas. Mayroong court order, may warrant of arrest, may kaso, harapin sa korte. Para yung kanyang pagkakataon, panahon, oras, magamit niya para ipagtanggol ang kanyang sarili. Yan ang palagi kong advice kay Kibuloy. Kahit na hindi siya naniniwala sa akin, pero tinuturing ko pa rin siyang kaibigan at may karapatan pa siya. Under the law, meron siyang karapatan. Dahil kasi, siya naman ay akusado pa lang. Harapin sa korte ang mga nag-aakusa sa kanya. Hindi yan makukuha sa patago-tago. Hindi yan makukuha sa gimmick or issue na di umanay patay na o wala na. Hindi ko maniniwala ang tao dyan. Pero kung lalantad, haharapin, ipapakita ang pagiging leader ng isang relihiyon na siya may paninindigan under the law, batas ng tao, ay kapanipaniwala. Pero kung tago ng tago at hindi haharap, abay, sino maniniwala? Mahirap yan. So until now ay patuloy ang kababalaghan sa isyong ito. Pero tulad ng sinabi ko, inosente ang lahat dahil magta-trial pa lang, nasa tamang proseso, basic na proseso, ang pag-aresto, kung warrant of arrest, pero hindi na susunod, hindi nirespeto. So, ayun po yun. Nababalang ang hustisya. Bumabagal ang paghahanap ng hustisya ng lahat ng sektor, including Kibuloy. Kasama siya sa naghahanap ng hustisya kasi nga siya inaakusahan. Pero hindi ho lalabas ang katotohanan sa katatago.
at galawang ganito. Harapin at taas noong panindigang walang kinalaman, lalabas ang katotohanan kapag nag-trial. Ebidensya laban sa ebidensya, testigo laban sa testigo, yan ang rule of law, due process. Okay? Ina-advise lang natin yan. Kung ayaw naman yung maniwala, ay nasa inyo yan. Kung saradong isip nyo, katulad ng kanilang mga followers, members, supporters na inosente, harassment, wala yan. Yan po ay mababaw na argumento. Kahit sino, no one is above the law. Pag may complainant, may black and white na reklamo, sagutin sa tamang proseso. Hindi pwedeng daanin sa palakasan, impluensya, at kung paninira, at kung ano pa. Hindi pwede yan. Okay? Sa haba ng aking pag-monitor sa mga trial, lalo tigit bilang mamamahayag, ako'y hilig ko nung araw, nagkukwento ko ulit sa inyo, na mag-cover ng mga trial. Ang sarap makinig ng cross-examination, hearing, ng iba-ibang kaso. Kasong kriminal sa korte. Lalabas at lalabas talaga ang totoo at malalaman mo kung sino ang nagsisinungaling o hindi. Base sa dokumento, base sa mga testigo. Tagisan ng dokumento at testigo, yan ang magbibigay ng hustisya at kaliwanagan kung sinong guilty or not guilty. Only court. Sa court lang yan. Hindi sa social media. Hindi sa media. Hindi sa gimikan. Hindi sa mga mababaw na argumento. Diba? Paalaala lang po yan. Sige. Inuulit ko, until now, walang kumagat. Until now, walang naniniwala. Until now, nagdududa. Ang palabas na si Kibuloy ay wala na sa lupa o wala na ngayon. Hindi pa ho naniniwala ang tao dyan. Okay? Kung ang sino man ang naniniwala, bahala na kayo. Pero majority ng mga Pilipino dito at sa abroad, mga followers ng Mike Abby Opinions, MA Pinoy TV, mga radyo TV, at yung ibang mga social media platform ay na nagtapik ng isyong ito, yun din po ang dating. Gimmick. Hindi naniniwala sila. Ang lupit, Ibang-iba na talaga ang tao ngayon. Matatalino ang mga tao ngayon. Hindi nakukuha sa mga publicity. Hindi na rin nakukuha sa kung anumang mga bagay-bagay. Lalo po ang mga tao ay aware sa mga nangyayari. Alam nila ang obligasyon. Alam din nila kung sino ang mga dapat managot at dapat panagutin. Okay? Dahil tama-tama dito sa proseso ng batas under President Marcos Jr. na pinapairal ang respeto sa isa't isa. Rule of law, ebidensya. At hindi ho personalan o hindi po isyong pampolitika lamang.